Purihin ng Diyos sa oras na ito. Sa di pag-abala ay buksan natin ating mga banal na kasulatan sa aklat ng John chapter 10 verse 7 up to verse 9 ay ating basahin ang verse na ito. At sabi rito sa talatang verse 7, so Jesus said to them, truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. And all who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. Verse 9, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Praise God. Lahat tayo sabihin amen? At ang Diyos sa magpala sa mga salitang binasa natin. Mako po tayo sa oras na ito. At sa sandaling ito, isang magandang gabi muli sa bawat isa. Pagbati sa biyaya at magandang loob ng ating Panginoon. Sa oras na ito ay dudulog tayo sa mga salita ng Diyos at nais kong i-share sa inyo ang isang kaisipan at ito ay may kinalaman sa biblical significance of the door. The biblical significance of the door. So, ang ating Panginoon sa John chapter 10 ay mapapansin ninyo ang kanyang theme sa mga naunang pangusap niya is about the shepherd. Patungkol sa isang pastol na siya, ang tunay na pastol ay dumadaan siya sa pintuan. Yun ang pinapakita niya. Sabi niya, ang mga nauna ay hindi mga pastol, kundi mga thieves and robbers. So bagamat yung verse 7 ay ginamit natin yung verse 7 na pinakita rito, truly, truly I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep did not hear them. So bagamat ang verse 7 ay ito'y karugtong ng chapter o ng verse 1 hanggang ito'y magkakarugtong from verse 1 hanggang verse 8. Dahilan nangungusap siya ng patungkol sa tunay siya ang pintuan ng tupa. At bagamat mayroong isang bagay na pinapakahulugan ang verse 7 and verse 8, pero gusto kong pagtuunan natin ang verse 9. Dahilan ng verse 9 ay nangungusap naman ng ating Panginoon na sabi niya, I am the door. I am the door. If anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Now, ang ating Panginoon ay nangusap siya ng ganitong bagay. It is a figure of speech and it is also a metaphor na pinapakita niya na siya ang pintuan. Kaya nga pinakita rito na sabi niya, if anyone enters through me, sino man ang papasok sa pamamagitan ko. So siya ngayon ay inilagay niya ang kanyang sarili as the door. At ilan din sa pangusap ng John chapter 14 verse 6 na kabisado natin, ang sabi ng ating Panginoon, I am the way. So, there's a lot of I am na kanyang pinakita sa book of John. Marami siyang pinakitang I am the way, I am the door, I am the bread of life. At pero dito sa bahaging ito ay pag-usapan natin, alam ko merong significance ang pangungusap na ito ng ating Panginoon about the door. So, ang ating Panginoon ay hindi siya nagsasalita ng isang bagay na walang anuman. So meron siyang
kapag siya ay nangusap ng talinghaga, ay meron siyang katotohanan na nasa likod ng bagay nito na gusto niya i-convey sa mga tao na mga nakikinig ng kanyang pangaral. So especially now kung ating titingnan ang tinatawag na ang pintuan, ay usually ang pintuan ay ito ay dito tayo nakakapasok at dito tayo lumalabas. Di ba? So, in a simple meaning ng door ay ito yung entrance and exit. Ito yung pagpasok at paglabas. Or rather, ito yung paraan para ikaw ay makapasok at makalabas. Ngunit, merong ilang bagay na pinapakita ang salita at naniniwala ko na makikita natin sa banal na kasulatan, there's a lot of paggamit ng tinatawag na pintuan. In fact, ang ating kapatid ni Apostol Pablo ay pinakita niya ang ilang mga pangusap na ang pintuan ay isang kagaya ng opportunity. Yung verse dito sa sa pangusap ni Apostol Pablo sa Acts chapter 14 verse 27, bago ko puntahan ang ilang mga bagay, ay papakita ko lamang na merong ilang mga paggamit si Apostol Pablo, yung Acts 14 at 27, ginamit niya roon ang ganitong pangusap. So sabi rito, and when they had arrived and gathered the church together, they began to report all things that God had done with them and how He had opened a door of faith to the Gentiles. So yung paggamit ng salitang door, ito ay isang figure of speech o isang paglalarawan na ipinapakita na merong isang opportunity. Ang opportunity ito ay opportunity ng pangangaral ng salita ng Diyos. Nakita ni Apostol Pablo ang chapter 14 ay ang kanilang pagbabalik galing sa kanilang kundi magkamali, the first missionary journey na ginawa ni Apostol Pablo. At nakita niya kung paano ang mga Gentiles, even sa chapter 13 ng Book of Acts, ay nagpakita na sila ay interesado sa mga salita ng Diyos. Naalala ko sabi ng mga Gentiles, sabi niya, dahil every Sabbath ay pumupunta si Paul doon sa isang sinagoga at doon siya nagtuturo at minsan ay nakikipagdiskusyon sa ilang mga Hudyo doon sa sinagoga. At yung mga Hudyo doon ay ayaw silang pakinggan. Ngunit merong mga Gentiles na nagsasabi, sabi niya, gusto naming marinig ang inyong pinapangaral. At sabi niya, bumalik kayo sa susunod na Sabat at kami ay makikinig. So dito nakita ni Apostol Pablo yung tinatawag na opportunity para sa pangangaral ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, ang adore ay isa sa pinapakita ng banal na kasulatan. Ito sa opportunity para sa isang bagay. Isang bagay na bukas. Kapag sinabing open door, bukas na pintuan, ay binibigyan ka ng ikaw ay welcome. Di ba? Ikaw ay welcome para pumasok doon at ikaw ay bibigyan ng daan. In fact, naalala kong sabi ng ating Panginoon sa kanyang mga disciples, sabi niya, saan mang lugar pumunta kayo? At kapag ang isang tahanan ay tumanggap sa inyo, sabi niya, iwanan ninyo ang kapayapaan sa lugar doon. At anuman ang kanilang ihain ay inyong kanin, at iwanan ninyo ang blessing sa lugar doon, sapagkat ang dakong yun ay pinapakita niya ang kapayapaan ay marapat para sa kanila. So yun ay isa sa pagpapakita ng salitang door. A door, an open door, is an opportunity. So yan ang ating
ating patuloy na dalangin sa huling mga araw nito na ang Diyos ay magbukas ng mga pintuan ng opportunity o pintuan o opportunity upang doon ay maipahayag ang salita ng Diyos. Doon ay pahatid ang salita ng ating Panginoon. Dahilan mga kapatid, alam niyo ba na ang salita ng Diyos, ang tanging kailangan lamang nito ay marinig ng isang tao. At kapag ang salita ng Diyos ay tinanggap ng isang tao, meron itong bagay na gagawin sa kanilang buhay. Ito'y kagaya ng, alam niyo, ang libadura o yung tinatawag na yeast, ay wag mo itong ihahalo sa isang masa. Dahilan kapag naihalo ang yeast doon sa isang masa, well, hindi mo siya pwedeng mapigilan dahilan paaalsahin niya yung buong limpak, yung buong masang ito. So yun ay isang bagay na pinapakita. So by way of introduction ay pinapakita ko na ang pintuan ay isang simbolikong pangungusap na ginagamit para ipakita ang isang bagay. So, besides dito sa pinakita ko, so bukod doon sa chapter 14 verse 27 na binasa natin kanina, meron pa rin ginamit si Paul sa 1 Corinthians 16 verse 9. Sa 1 Corinthians 16 verse 9, pinakita ang verse na ito, sabi niya, "For a wide door for effective service has opened to me, and there are many adversaries." So sa kabila na merong bukas sa pintuan, meron namang maraming kaaway na nag-aabang at gustong pigilan ang ganitong opportunity. So may kita natin sa pangungusap na ito na ang bukas na pintuan ay nagpapakita ng opportunity, especially ito sa pangalan ng salita ng Diyos. And literally, ang pintuan ay ginagamit din naman ito at kapag merong oportunidad sa isang tao, ito isang bukas sa pintuan para sa kanya. So ganun ang bagay na pinapakita. Pero dito sa John chapter 10, kung babalikan natin ang John chapter 10, ay isa sa pinapakita rito ng banal na kasulatan ng pangungusap ng ating Panginoon, ay sabi niya, "I am the door." Siya mismo ang pintuan. At sabi niya, sino mang papasok sa akin ay ay maliligtas. Alam niyo ba, ang bagay na pinapakita rito, ito'y kapag ikaw ay pumasok sa isang pintuan, ikaw ay lumilipat ng lugar. Nandiyan ba kayo mga kapatid? So, ang pagpasok mo sa pintuan, ang pintuan ay isang dako ng paghihiwalay ng isang lugar papunta sa kabilang bahagi. In fact, ilan sa mga, wag lamang nating isipin na ang door, kapag sinabing door, ay katulad ng pintuan natin pinapasukan na rectangular na material na doon tayo ay pumapasok. Well, saan man sabihin natin, naalala ko nung nakaraang pandemic, ang bawat boundaries ay naglagay sila ng mga bantay. Di ba? Bawat boundaries ay may kita natin nung nag-lockdown, lahat ay may nakabantay. Hindi ka pwedeng pumasok o hindi ka pwedeng lumabas doon sa lugar mo at di ka rin pwedeng pumasok sa ibang lugar. So, pinapakita na ang anumang lugar na merong nagbabantay at merong boundary, it seems ito ay nagpapakita na ito ay isang klase ng pintuan, di ba? Yung boundary ng isang lugar papunta sa kabilang
kabilang lugar ay nagpapakita na yun ay isang pintuan. Isa sa pinaka popular nating makikita sa banal na kasulatan ay nang ang Panginoon ay naglagay ng bantay doon sa papunta sa punong kahoy ng buhay. Sa chapter 3 ng Book of Genesis, verse 22, verse 22 ay pinakita roon, dahilan pinakita rito na ang tao ay naging katulad na, sabi niya, naging katulad na natin. Behold, the man has become like one of us, knowing good and evil, and now he might stretch out his hand and take also from the tree of life and eat and live forever. And sabi niya, therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden. So pinalabas sila doon sa Garden of Eden to cultivate the ground from which he was taken. So, nagkaroon ng, ang unang lalaki at babae ay pinalabas sila. So, parang sila ay lumabas sa pintuan at yung pintuan, yung Garden of Eden na kanilang nilabasan ay nilagyan ng bantay. Diba? Nilagyan ng bantay. So, at sabi rito, therefore the Lord God sent him out from the Garden of Eden to cultivate the ground from which he was taken. So, pinaalis siya doon sa Garden of Eden para bungkalin ang lupa na kung saan siya kinuha. At sabi nun ng verse 24 sa Wikang Tagalog ay pinakita niya, at ano pa't itinaboy ang lalaki at ibinilagay sa silanganan ng halamanan ng Eden ang mga kirubin at ang isang nagniningas na tabak na umiikot upang ingatan ng daang patungo sa kahoy ng buhay. So it seems there is a door na kanilang nilabasan. Ito ay negatibong bagay na dahilan mula sa kanilang unang kalalagayan na wala silang kamatayan, ay napunta sila at sila ay nagpasimulang nakaranas ng pagtanda at ang kanilang katawan ay nagpasimulang unting-unting nag-deteriorate. Although tumagal pa sila ng 900 years, ay gayon pa man, unti-unti ang kanilang katawan. So pinakita rito, so he drove the man out and at the east of the Garden of Eden, he stationed the cherubim and the flaming sword which turned every direction to guard the way to the tree of life. To guard the way, upang bantayan ang daan papunta sa punong kahoy ng buhay, upang sila ay hindi makapasok. Upang sila ay i-guard dito sa daang ito, nagkaroon ng tinatawag. So, dito sa bahaging ito ay nagkaroon ng yung paglabas nila sa Garden of Eden at paglalagay ng kerubin doon sa daan papuntang punong kahoy ng buhay ay nagkaroon ng transition. Nagkaroon ng pagbabago. Mula sa lugar na walang kamatayan, napunta sila sa isang lugar na sila'y unti-unting namamatay. So it seems na ganito naman dito sa John chapter 10 na pinapakita ng ating Panginoon ay it seems meron ding tinatawag na transition. But this transition ay mula sa isang kalalagayang hindi ligtas at sila ay maliligtas, sabi ng Banal na Kasulatan. Doon sa John chapter 10 verse 9, I am the door, and if anyone enters through me, he will be saved and will go in and out and find pasture.
So, magkakaroon, ang pintuan ay isang lugar, isang dividing line. Pwede natin gamitin ito na it seems yung boundary ay isang dividing line upang magkaroon ng paglipat mula sa isang lugar papunta sa ibang dako. So paglilipat ng dako ang pinapakita rito. So naniniwala ako mga kapatid ng mga niligtas ng Panginoon ay nakalipat sila ng ibang dako. How many can say amen to that? They experience this kind of translation or yung pag-transfer. May mababasa tayong talata sa banal na kasulatan ng mga anak ng Diyos ay sila ay nalipat mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig. At pinakita pa ng banal na kasulatan sa book of Ephesians chapter 1, now chapter 2, na ang mga niligtas ay kagaya sila ng mga patay na binuhay. Diba? Ephesians chapter 2. Na tayo ay dating mga patay sa ating mga kasalanan at ating mga pagsalangsang, ngunit tayo ay binuhay niya. So, ito yung pinapakita at ano pa yung sumunod na pangusap? At tayo ay pinaupo na kasama niya sa makalangit na dako kasama ni Kristo Jesus. So there's this door is a transition. Ito ay paglilipat o pag-shift mula, ang salitang transition, ito'y a change or shift from one state, subject, place to another. So paglipat o pagbabago o pag-shift mo mula sa isang lugar, sa isang dako, papunta sa ibang bahagi. So makikita natin ang ganitong pagpapahayag at kung bibigyan ko ng linaw pa at gamitin sa inyo ang pangyayari sa Old Testament. At alam niyo ba na ang bayan ng Israel ay mula sila sa isang kalalagayan ng pagkaalipin. Mula sila sa isang state na sila ay slave or hindi lamang sila basta servant kundi sila ay slave. Alam nyo, sa ating panahon ngayon ay ang mga katulong or rather ang tawag ngayon ay mas ginawang marangal ang dati katulong. Dati pa nga sa mga panahon ng Kastila, ay meron talagang distinction ang amo at ang mga katulong. At meron pa nga, di ba, alam ko, ginagamit dati yung salitang atchay, di ba? At, pero ngayon, binigyan ng dangal ang mga katulong, ginagamit sila'y mga kasambahay, mga, pero noon ay meron pong distinction. Iba ang amo at iba talaga ang katulong. So ang kalalagayan ng Israel, hindi lamang, they were not just servant, but they were slaves. At di lamang sila basta slave, kundi sila'y bond slave. Na sila, ibig sabihin ng bond slave, ay kapag sila'y nagkaanak, ang anak na kanilang ipapanganak ay slave pa rin. At yung anak ng kanilang anak, at yung apo nila at ilang henerasyon man ang lilitaw, ay hindi sila makakawala doon sa pagiging slave na iyon hanggang sa sila ay mamatay. At magsalin-salin man ang lahi, sila ay mananatiling slave sa mind, sa concept ng mga Egyptian. But mga kapatid, ang kanilang pagiging slave ay ito ay isa sa plano at paraan ng Diyos. Amin ka sa amen to that. Ito ay paraan ng Diyos dahilan sinabi niya sa book of Genesis chapter 15 nang ang Diyos ay makipagtipan kay Abraham. Sinabi niya ang iyong
ang iyong binhi ay mangingibang bayan, sila, yun ay nasa Book of Genesis chapter 15, sa bandang huli ng pangungusap ng ating Panginoon. Sabi rito sa chapter 15, verse 13, habang si Abram ay nahulog sa isang malalim na pagkatulog, at ang Panginoon ay nangusap sa kanya at sabi niya, "Know for certain." Sabi ng Bikang Tagalog sa verse 13. Sabi niya, "As sinabi ng Diyos kay Abraham, tunay na pakatalastasin mo ng iyong binhi ay magiging taga-ibang bayan sa lupaing hindi kanila, at mangaglilingkod sa mga iyon at pahihirapan na 400 taon." Now, ang 400 taong ito ay hindi ito ibig sabihin na 400 years sila na nasa Egypt. Kundi, ang 400 years na yan ay mula ng si Isaac ay ipanganak hanggang sa paglaki niya, hanggang sa naganap yung pagdalo ng Diyos sa panahon ni Moses. So, sila ay, ang pagpunta nila sa Egypt at ang pagiging slave nila ay isa itong paraan ng Diyos para nakasama sa kanyang dakilang panukala. Dakilang plano. At sabi niya, ngunit, sabi rito, "But I will also judge the nation." Sabi niya, hatulan ko, next verse, sa verse 14, "Aking at yaon namang bansang kanilang paglilingkuran ay aking hatulan, at pagkatapos ay halis silang may malaking pag-aari." At ang sumunod na pangungusap, "Datapot ikaw ay payapang pa sa iyong mga magulang, at ikaw ay malilibing sa mabuting na may hustong gulang." Pinapakita niya. So, pinapakita ng ating Panginoon na sila ay magiging alipin. So, sa mind o sa purpose ng Diyos, sa kaisipan ng Diyos, sila ay maging alipin, pero sila ay palalayain ng Panginoon. Sila ay maging alipin sa pasimula, pero sila ay gagawa ng Diyos ng tinatawag na paglilipat sa kanila. Magkakaroon ng transition, magkakaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, at hindi sa lahat ng panahon sila ay mananatiling slaves. Hindi sa lahat ng panahon sila ay magiging alipin. Merong panahon na dadalawin ng Diyos ang kanyang bayan. At sa panahon ito ng kanyang pagdalaw, ay kapansin-pansin mga kapatid na sa panahong ito, ang Diyos ay naglagay ng tinatawag na distinction, o ano pa't naglagay siya ng boundary sa pagitan ng Israel at ng Egypt. At yan ay makikita natin sa ilang mga talata na pwede nating basahin. So, sa panahon ng kanilang paghihirap, diyon ay nasa chapter 1, verse 8 hanggang verse 14 ng Book of Exodus, ay makikita natin kung paano sila ay pinakita roon, paano sila ay dumating ang isang pagkakataon na merong isang hari na bumangon na hindi hindi niya kilala si Joseph. Well, ang pagpunta ng anak ni Abraham sa lugar ng Egypt ay napakaganda, di ba? Napakaganda ng kanilang pagpunta. Si Joseph ay naging governor sa lugar ng Egypt, at welcome ni Pero ang mga kamag-anak ni Joseph at binigyan ng isang lugar upang doon sila mag-settle down. But eventually, paglipas ng ilang panahon nang namatay ang Pharaoh na
kilala kay Joseph at nang siya'y merong isang panibagong Pharaoh bumangon na hindi na kilala si Joseph, ito na yung panahon na nagpasimula ng tinatawag na oppression sa kanila. Dito nagpasimula yung hirap nila at dito na sila nagpasimulang tumawag sa Panginoon at nang dumating ang takdang panahon ay sabi ng Banal na Kasulatan, nakita ng Diyos ang kanilang paghihirap. Dahilan hindi sila sa lahat ng panahon, sila ay magiging alipin. Well, alam niyo ba na ang lahat ng bagay na mababasa natin sa Biblia ay pagpapakita ito ng kasaysayan ng redemption. Kasaysayan ng katubusan. So, ang mindset ni Pharaoh ay ang mga Israel ay sa lahat ng panahon ay magiging kanyang alipin at tagapaggawa ng mga bricks upang magtayo siya ng mga pyramids at ang ilang pang mga bagay sa siyudad ng Egypt. But mga kapatid, ang kaisipan ng Diyos ay hindi sa lahat ng panahon sila ay mananatiling slave. Ang Diyos ay gagawa ng daan sa kanila ng deliverance. Ang deliverance ay in fact, alam niyo ba, na ang word na Exodus, ang ibig sabihin nito ay exit. Alam niyo ba yan, mga kapatid? Alam niyo yan. So, ang ibig sabihin ng salitang Exodus, it is an exit. At kapag sinabing exit, saan ka dadaan kapag mag-exit? Merong pintuan. So, pero, ang problema, gusto man ng bayan ng Israel makakawala, pero hindi nila magawa. Dahil walang pintuan. So, gustuhin mo mang lumabas sa isang lugar, kapag hindi mo alam ang pintuan, malaking problema mo yan. Hindi ka makakalabas. Magpapaikot-ikot ka. Yan ang dahilan, isa sa protocol ng pagpapagawa ng building ay ginawang merong malinaw na direction nasaan ang exit. Because in case of emergency, ay alam mo kung saan ka tatakbo. Diba? So may mga malinaw kung saan yung, kahit nga sa parking, kapag hindi mo alam yung exit, magpapaikot-ikot ka. Pero dahilan, meron silang nilagay na mga sign para malaman mo saan ang paglabas. Nakikita nyo ba gaano kahalaga ang pintuan? Dahilan kung walang pintuan, gustuhin mo mang lumabas, hindi ka makakalabas. Gustuhin mo man na kung ang building ay nasa panahon ng sabihin natin, mga catastrophe, mga ilang mga pangyayari, mga kalamidad, panahon ng lindol, panahon ng sunog. So dapat, kung hindi mo alam ang exit, at kung wala kang makikitang exit, mamamatay ka, mamamatay ang taong ito, doon kasama ng building. Pero mga kapatid, salamat na lamang ang Diyos, ang ating Panginoon nagsabing, I am the door. Ako ang pintuan. Ako ang pintuan. So, ang Israel, iyak sila ng iyak. Gusto nilang tumakas. Gusto nilang umalis, pero hindi sila makaalis. Gusto nilang tumigil na sa paggagawa ng bricks, sa papahirap ng mga taskmaster, pero wala silang magawa. Dahilan, wala silang way of escape. Wala silang lugar para puntahan. So, uwi sila, mapasok kinabukasan, kumbaga, parang nagsasawa ni sila sa ganitong bagay.
At itong nagbunsod sa kanila para manalangin, sabi niya, Lord, nasaan na ang iyong pangako? Nasaan ang iyong pangako? So habang sila ay nasa ganitong bagay, praise God, purihin ang Diyos, dahilan ang Diyos ay dumalaw kay Moses. Si Moses ay wala sa Egypt, nandun siya sa Midian. Before nandun siya sa Egypt, pero siya ay for some reason napunta siya na Midian. At doon sa lugar ng Midian, ng Diyos ay dinalaw siya. Sabi ng Diyos sa kanya, narinig ko ang iyak ng aking bayan at ang kanilang pagpapahirap sa kanila ng kanilang mga taskmaster. At sabi niya, narito ako. Ako'y nanaog at sinusugo kita upang ang aking bayan ay ilabas ko mula sa pagkaalipin at dalhin ko sila sa lupain ng pangako na aking ipinangako sa kanila. So, ang pintuan is about to open. Ito ay mabubuksan. Pero, dumating si Moses doon, pero pagdating ni Moses sa lugar doon, ang still, alam nyo, dumating si Moses, sinabi niya, let my people go. At nagpakita siya ng mga ilang mga tanda, pero lalong tumigas ang puso ni Paraon. At sabi niya, hindi ko sila paaalisin. And the more na dumating ang ganitong mensahe, the more na naging mabigat ang pagtrato ni Paraon sa bahay ng Israel. Sabi niya, still, kung dati yung pintuan ay may nakabantay lamang, ngayon ang pintuan ay sinara at kinandado pa. So, hindi talaga sila makakalabas. So, pero ang sabi ng Panginoon kay Moses, sabi niya, pakatalas sa sinin mo, sa chapter 3 verse 19 ng Book of Exodus, but I know that the king of Egypt will not permit you to go except under compulsion. Ang pinapakita rito, sabi niya, pakatantuin mo na ang hari ng Egypt ay hindi kayo pababayaan o papayagan na lumabas, na yumaon, kundi sa pamamagitan ng isang compulsion o ng pagpipilit. Sabi kung hindi sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay. So, ang Diyos ay gagawa ng isang paraan para sila ay hindi lamang basta palayain, kundi sila ay ipagtabuyan. Itulak. Pero, paano mangyayari ito? Pero sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang kamay. Now, maraming bagay na makikita na tayo sa Egypt. At doon pa lamang sa lugar ng Egypt, ang Diyos ay gumawa ng paghihiwalay o ng boundary sa pagitan ng Egyptian at ng mga Israelita. Yung lugar ng Goshen na kanilang kinaroonan, alam natin ang nangyari, ay ang Diyos ay naglagay sa, basahin natin ang chapter 8 verse 22 ng Book of Exodus. 8:22 ng Exodus, sabi ng verse na yan. Ano sabi diyan? Sabi niya, but on that day I will set apart the land of Goshen. Sabi ng Tagalog. Sabi niya, sa araw na yun, ay aking ihihiwalay sa araw na yun ang lupain ng Goshen na kinatatahanan ng aking bayan upang huwag magkaroon doon ng pulupulutong na langaw na iyong malaman na ako ang Panginoon sa gitna ng lupa. Well, usually mga kapatid, alam niyo ba, ang pintuan ay ito ay isang dividing line o boundary. Diba? Kapag ikaw ay naglagay ng pintuan, ibig sabihin, gusto mong i-secured ang nasa kabilang bahagi. Diba?
Kapag naglagay ka ng pintuan, kapag naglagay ka ng pintuan na yan, ay pagpapakita na gusto mong i-secure yung nasa isang bahagi. So dito ay, ang Diyos ay nagguhit ng line sa pagitan ng Goshen at ng Egypt na ano pa, kahit isang langaw ay hindi pwedeng tumawid dun sa line na yon. Amin na kayo sa amen to that. Para ipakita niya na ibinukod niya ang kanyang bayan. Para ipakita niya na hindi ang bayang ito is untouchable. Hindi mo na pwedeng salingin pa ang bayang ito. You know, from that day, nagkaroon sila mula ng Diyos ay magpadala ng salot. Alam niyo ba, natigil ang paggawa nila ng bricks. Di ba? Nagkaroon sila ng day off. Dahil hindi na maasikaso ni Pero ang pagpapagawa ng bricks. Dahilan, sunod-sunod ang salot. Alam nyo, para sa Israel, thank God for the plagues. Salamat doon sa salot. Salamat doon sa mga langaw. Dahilan wala na silang magawa kundi magpaalis ng langaw. Ilang panahon na merong langaw. Pero sabi ng ating Panginoon, maglalagay ako ng dividing line at ang line na yon ay ang langaw siya ay restricted. Hindi siya pwedeng mag-cross doon sa line na yon. Ang sabi rito ng sumunod na mga pangungusap sa chapter 9, sa verse 4, sabi rito, but the Lord will make a distinction between the livestock of Israel and the livestock of Egypt, so that nothing will die of all that belongs to the sons of Israel. Nang bumuhos ang granizo, ang yelo na may kasamang apoy, walang isa man na namatay na mga flocks o mga hayop na pag-aari ng mga bayan ng Israel. So nagkaroon ng 3 araw at 3 gabi na kadiliman sa lugar ng Israel ay merong liwanag. Nang magkaroon ng, sabi rito, nang siya ay, dito sa verse 6 and verse 7, pinakita roon ng chapter 11, verse 6 and verse 7. So, ngayon, ang huling-huling salot, kagaya na alam natin, na ibinigay ng Panginoon sa Egypt, pero bago yon, kapansin-pansin, na merong ginawa muna ang ating Panginoon at instruction na binigay sa Kanya, at ito ay ang pagkatay ng kordero. Diba? Sa mga unang mga plagues, ay hindi pa sila pinaalis. Dahilan ng pintuan ay hindi pa binubuksan ng Panginoon. The door is still closed. Ang pintuan ay sarado pa. Pero ano ang nagbukas ng pintuan? Ano ang nagbukas ng pintuan? Ang nagbukas ng pintuan ay nang ang kordero ay pinaslang at ang dugo ng kordero ay nilagay sa basin at ibinisik, ipinahid, ibinisik. At ang tanong, mga kapatid, saan ibinisik ang dugo? Sino sasagot? Definitely, saan? Sa pinto. Bakit hindi sa bintana? Diba? Yung bintana naman, makikita naman ng destroyer. Pero bakit pintuan?
Well, because God is about to do a deliverance. Ang Diyos ay gagawa ng deliverance sa kanila. Ang Diyos ay gagawa ng exit sa kanila. Bakit ang pintuan ang pinaglagyan ng dugo? Hindi bintana. Hindi ang lapag. Ang pintuan. Dahilan ng pintuan ay nagpapakita ng pag-exit, deliverance, at ano pa? Alam niyo yung sinabi ng ating Panginoon. So I'm binabasa ko rin ang ilang mga pangungusap na pinapakita ang type and shadow, pero ito yung fulfillment ng ginawa ng ating Panginoon. Ano sabi ng ating Panginoon sa Luke chapter 4 verse 18? The Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to what? To proclaim release to the captive. A release to the captive. Pagpapalaya sa mga nakabihag. At ano pa yung sumunod na pangungusap doon? Sabi niya, and to set free those who are oppressed. Palayain ang mga ano sabi kang Tagalog doon? Sabi niya, sabi pagkaligtas sa mga bulag at upang bigyan ng kalayaan ang mga naapi. Those who are oppressed. It's the same way na makikita natin ng ginawa ng Panginoon sa bayan Israel. Bakit sa pintuan? And then, narito, at nang ang pintuan ay nilagyan ng dugo. Ibig sabihin, at nang ang pintuan nilagyan ng dugo, at nang kinagabihang yun, praise God, yung pintuan ay binuksan ng Panginoon. At nang lahat ng bahay ay merong patay, lahat ng merong tahanan na merong panganay ay umiiyak. Well, ang sabi ng Panginoon, o sabi ni Moses, or rather ni Pharaoh at that time, tinawag niya si Moses. At sinabi rito ng verse, di ba, ang sabi ng Panginoon, well, ang pintuan ay mananatiling sarado, hindi kayo papayagan, bagkos, ikukulong kayo ng lubusan, papahirapan pa sila ng lubusan, pero meron akong gagawin na kayo ay ipagtatabuyan nila. Pero anong sabi rito? Ng verse 29 ng chapter 12 ng Book of Exodus. Verse 28, then the sons of Israel went and did so. Ano yung did so? Exodus 12:28. Ginawa nila yung command sa kanila, kumuha ng kordero, patayin, pagkagat ng dilim, ipahid ang dugo sa pintuan. At sabi niya, now, just as the Lord had commanded Moses and Aaron. And verse 29, now it came about at midnight that the Lord struck all the firstborn of the land of Egypt, from the firstborn of Pharaoh who sat on his throne to the firstborn of the captive who was in the dungeon, and all the firstborn of the cattle. Pharaoh rose in the night, and he and all his servants and all the Egyptians, and there was a great cry in Egypt, for there was no home where there was not someone dead. Walang bahay na walang patay. At sabi rito, then he called for Moses and Aaron at night and said, rise up, get out from among my people. But you and the sons of Israel,
and go and worship the Lord as you have said. Lumayas kayo, malista kayo rito. Pinuksan na ang pintuan. At ang pintuan, mga kapatid, ng paglabas nila, ang paglabas nila ito ay hindi lamang basta paglaya sa pagkakaalipin, at kundi meron siyang inilaang lugar na kanyang pupuntahan. How many can say amen to that? Mga kapatid, ang bawat isa sa atin na pinalaya ng Panginoon, hindi tayo magwa-wonder kung saan-saan. Meron tayong lugar at destinasyon kung saan tayo dadalhin ng Panginoon. Praise God. Hindi ang Israel, lumabas sila, oo, nag-wander sila sa Egypt, rather sa wilderness, pero yon ay isang lugar lamang upang subukin ang kanilang mga puso kung sila ay mananatiling mananampalataya at susunod sa mga salita ng ating Panginoon. But, ang buong katotohanan ay ito. Kaya sila pinalabas ay upang sila ay ipasok sa isang lugar na ipinangako ng Panginoon at yan tinatawag na promised land. So, ito ang pinapakita ng banal na sulatan. Kaya niya pinalabas ang kanyang bayan ay para dalhin at ipasok doon sa lupain ng pangako. At mga kapatid, alam niyo ba, hindi lamang basta sila pinalaya sa pagkaalipid. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sabi niya, ang Egypt na nakikita niyo ngayon ay hindi niyo na makikita sila magpakailang-kailan pa man. Ang Egyptian na nakikita niyo ngayon, si Paraon, na gustong ibalik sila. Si Paraon na gusto silang muling kunin mula doon sa dalampasigan ng dagat na pula. Gusto silang kunin. Pero mga kapatid, hindi na sila pwedeng kunin pa dahilan ang pintuan ay binuksan na ng Panginoon. The door is already open. Ang pintuan ay binuksan na. At alam nyo, nang sila ay nakarating doon sa dagat na pula, well, ang Israel ay natakot at nagsabi, Moses, anong gagawin namin? Kaya mo ba kami inalis doon sa Egypt para dito mo kami ilibing sa dalampasigan ng Red Sea? At sabi ni Moses, sabi ng Panginoon sa kanila, wag kayong matakot, wag kayong umiyak. Sabihin mo sa kanila, magpatuloy kayo. At iniunat ni Moses ang kanyang tungkod at ang dagat na pula ay nahati. Ang pintuan ay binuksan ng Panginoon para sila patawirin doon sa dagat na pula at para sila makarating sa kabilang ibayo. Dahilan ng Diyos ay gumawa ng deliverance sa kanila. Na mga kapatid, alam niyo ba na ang pagbubukas ng pintuan at pagpapapasok sa Israel sa pintuan, ang paglabas nila sa Egypt ay pagpasok nila sa isang dako na inihanda ng Panginoon. Napansinin ninyo ang verse na ito ng Acts ng Book of John chapter 10 verse 9. Pansinin ninyo yung verse na ginamit dito ng chapter 10 verse 9 ng Exodus, or rather ng Book of John rather. Sabi niya, I am the door. If anyone enters through me, he will be saved. He will be saved. Siya ay maliligtas. At sabi nito, and will go in and out and find pasture. Now, actually, kapag ikaw ay nasa pintuan, yung paglabas mo sa isang dako ay pagpasok mo naman sa isang bahagi.
Nakukuha niyo yung punto ko, mga kapatid. So, ang paglabas mo sa isang lugar, ang exit mo ay siya namang pagpasok mo sa panibagong dako. Yun ang tinatawag na transition. Yung pagbabago ng lugar, pagpapalit ng dako. Paglabas mo sa isang lugar, at ganoon ang naranasan ng bayan ng Israel, at ganoon ang naranasan ng mga tinubos. Ang paglabas nila mula sa lugar ng pwersa ng kaaway ay papasok sila sa panibagong dako. At ang lugar na yun, ay sabi niya, ang pagpasok niya sa kanila, sabi ng ating Panginoon, I am the door, if anyone enters through me. Meron siyang assurance na binigay na sino man ang papasok sa kanya ay maliligtas. Siya ngayon ay malalagay sa kanyang kamay. Siya ay maliligtas. Siya ngayon ay nasa kamay ng Panginoon at walang sino man na pwedeng gumalaw sa Kanya. Praise God. Pwede ba tayong magsabi, praise the Lord? Purihin ang Diyos. Now, pinapakita rito, mga kapatid, na nang sila ay ilabas. Alam niyo, ang si Pero at ang mga gabayo, ang napakaraming sundalo ni Paraon na gustong ibalik sila, ay nang nakita nila na bukas nahati ang dagat na pala, at ang Israel ay tumatawid doon sa tuyong lupa, well, gusto rin nilang sumunod. Gusto nilang sila ay pumasok. Pero mga kapatid, nakikita natin, ang pintuan, kagaya ng pinapakita ko kanina, ay paglalagay ng tinatawag na boundary or dividing line, or sa isang bahagi, pagpapakita niya, kanyang isi-secured ang nasa kabilang bahagi. Nagpilit o nagtangkang tumawid at pasukin at daanan ang dagat na pula na binuksan ng Panginoon. But, nang sila ay pumapasok dito, sabi ng banal na kasulatan, mababasa niyo na lamang sa Exodus chapter 14, ang pillar of fire na nasa unahan nila ay pumunta sa kanilang likuran at nagsilbing boundary sa pagitan ng Israel at ng Egyptians. Ano pat, hindi pwedeng lumapit ang mga Egyptian papunta doon sa bayan ng Israel. Why? Because sino man, sabi ng Panginoon, sino man napapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Nasa ilalim siya ng kanyang protection. At naging mahirap yung kanilang pagtakbo doon sa dagat na pula na hinati ng Panginoon. At mga kapatid, nang nakatawid na ang lahat ng bayan ng Israel, ang tubig ay muling bumalik at lahat sila ay napuksa at nalunod. Para ipakita na sila na iniligtas, sila na inilabas ng Panginoon, ay ligtas siya sa kanyang kamay. I am the door. He who enters through me shall be saved, and he will go in and out and find pasture. Now, nakikita natin sa ilang mga pagpapahayag dito. Alam niyo ba na ganoon sinecured ng Diyos ang kanyang mga tinubos. Doon niya sinecured at ang dating mga ang puwersa, kahit man ang puwersa ng kaaway, ay wala nang anumang pwedeng magawa sa kanila. Dahilan sila, ano sabi ng ating Panginoon? It is still in the book of John chapter 10,
pinapakita ng ating Panginoon na nasabi niya, sila ay bibigyan ko ng walang hanggang buhay at walang sino man na makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Dahilan ang Diyos, ang Ama ay mas dakila kaysa sa akin. Ito yung mababasa natin sa verse 27. Verse 27 ng chapter 10 ng book of John, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I will give eternal life to them, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. So, makita natin, ang Diyos na minsan ginamit sa mga unang verse ng chapter 10, yung siya ang pintuan ng tupa. At sabi niya, at kapag usually yung pasture ito ay doon, pagdating ng gabi, ay doon pinapapasok yung mga tupa. At yung pasture na ito, it is a secured place. Meron itong bakod, meron itong fence. At isa pa, doon sa pintong yun, ay nandoon yung shepherd. Nandoon yung pastol. At siyang nagbabantay at walang sino man, hallelujah, siyang nagbabantay doon sa kawan na yon, doon sa pasture na yon, o doon sa tinatawag na sheepfold, doon sa sheepfold na yon, at walang lobo na pwedeng makapasok. Naalala ko, si David ay larawan ng mabuting pastol na sabi niya, dumating ang oso. Gustong kunin, gustong silain ang tupa ng aking ama. Ngunit sabi niya, pinatay ko siya. May dumating na leon, gusto niyang silain ang tupa ng aking ama. Ngunit siya ay pinatay ko. So, pinakita niya yung protection na kanyang ginawa sa mga tupang ito. Now, mga kapatid, ang bawat isa sa atin, hallelujah, how many believes that we are secure? We are very, very secure. Tayo ay napaka-secure, mga kapatid. Ang kaligtasan ito ay hindi lamang basta kaligtasan ng ating kaluluwa doon sa galit ng Diyos, sa dagat-dagatang apoy, ay kundi ang security ito o ang assurance na ito ng pagiging ligtas ay sa lahat ng aspeto at bahagi ng buhay ng isang tupa ng Diyos. Now, pinakita rito. So, ang Colossians, ilang sandali bago ko magtatapos, pinakita ng Colossians chapter 1, verse 13. Anong sabi riyan ng chapter 1, verse 13 ng book of Colossians? Verse 13, for He rescued us. Tayo ay iniligtas. Yung rescued ay ito yung pag-agaw, diba? Yung pag-agaw, yung pagliligtas mula sa kamay ng may hawak sa kanya. Mula doon sa kamay ng oppressor. Mula sa kamay ng oppressor. For He rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. We are transferred. So, inilabas tayo mula doon sa domain, mula doon sa kingdom, mula sa kingdom ng kadiliman ng kaaway, at tayo ay ipinasok sa kaharian ng kanyang bugtong na anak na kanyang minamahal. In whom we have redemption, the forgiveness of sins. So pinakita ang ganitong bagay.
Sa aklat na Ephesians na kinote ko kanina, just want to quote it from chapter 2 ng book of Ephesians. Sabi niya, and you were dead, verse 1, and you were dead in your trespasses and sins. Pinakita niya kung anong kalalagayan ng isang tao in which you formerly walk according to the course of this word. Wikang Tagalog, verse 2. Sabi niya, na inyong nilakaran ng una ayon sa lakad ng sanlibutan ito ayon sa pangulo ng kapangyarihan ng hangin. So merong nag-oppress sa mga anak ng Diyos before. Merong nag-oppress sa kanila, merong humahawak sa kanila, merong nagmamay-ari sa kanila. But, sabi rito, in which you formerly walk, at sabi niya, na pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. And next verse, sabi niya, na gaya na sa atin, o sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ay ng unang panahon ay nangabubuhay sa kahalayan ng ating laman at ginagawa ang pita ng laman ng pag-iisip. At tayo nooy mga katutubong anak ng kagalitan gaya ng iba. Ngunit ang Diyos ay mayaman sa awa. Ang Diyos ay mayaman sa awa. At tayo ay kanyang, anong sabi rito? Tayo na dating patay sa ating pagsalangsang, ay tayo ay binuhay sa pamamagitan ni Kristo. Sa biyaya, tayo ay nangaligtas. At tayo ay ibinangong kasama niya at pinaupo na kasama niya sa makalangit na dako kay Kristo Jesus. So, isa sa pinapakita ng bahaging ito, ang kalalagayan ng mga anak ng Diyos ay sila ay secured. Ang paglabas, ang pintuan na ginawa ng ating Panginoon ay magiging daan upang ihiwalay sila sa karamihan at sa lahat ng danger na pwedeng maranasan. At sila ay ingatan at sila ay bantayan. At alam nyo, isa sa pinapakita rito, na kahit man ang kaaway ay hindi pwedeng, hallelujah, makapasok dahilan siya ang nagbabantay sa mga tupang ito. Well, mga kapatid, nakita natin kung gaano kainam ang pintuan na dilitiba ang ating Panginoon at gaano ka-secure ang sino man na nakapasok dito sa pintuang ito. At ang security na ibinigay ng Panginoon ay hindi lamang basta tight security, kundi ito ay, hallelujah, tinawag pa ito ng isang awit, ito ay assurance. It is a blessed assurance. Ito ay walang hanggang katubusan na ginawa ng ating Panginoon. Now, alam nyo, ang isang bagay na makikita natin, gusto kang idagdag ang bahaging ito. Isa sa pinakita ng banal na kasulatan ay ang ating Panginoong Hesus. Matapos niyang, kung paano sa book of Exodus, kailan nabuksan ang pintuan? Nabuksan ang pintuan after na ang dugo ng kordero ay iwinisik at ipinahid. Doon nabuksan ang pintuan. At doon, nang mabuksan ang pintuan, ibig sabihin, yun yung panahon na kanyang nabayaran ng halaga ang katubusan at ngayon ay available na ito para sa lahat ng mga
anak ng Diyos. At isa pa na pinakita rito, kailan ang pintuan ay lubos na naging bukas? Nang ating Panginoong Hesus ay magbangon sa mga patay. Merong isang verse na aking babasahin, sabi rito ng verse 17 ng chapter 1 ng book of Revelation. Revelation chapter 1, verse 17. And when I saw him, I fell at his feet like a dead man. And he placed his right hand on me, saying, do not be afraid. I am the first and the last. And the living one, pinakita rito, and the living one. And I was dead, and behold, I am what? Alive forevermore. At ang yun sumunod na pangungusap, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. At nasa aking kamay ang susi ng kamatayan at ng Hades. Alam niyo ba, ang susi ay nagpapakita ng authority. Siya ang may karapatang magbukas. At sino man ang kanyang gustong papasukin, ay makakapasok. At pwede niya rin isara sa sino man na hindi niya nais papasukin. Isang verse na nating mababasa. Ano sabi riyan? So, pinakita, I have the keys of death and Hades. Nasa kanya ang susi, ang authority at ng susi. And chapter 3 ng Revelation, verse 7, ay nagsabi rito, and to the angel of the church of Philadelphia write, he who is holy, he who is true, who has what? The key of David, who opens and no one will shut. And who shuts and no one opens, says. Sabi niya, says this. Meron siya ng susi ni David, nang ibig sabihin, ang kanyang bubuksan ay walang sino mang makakapagsara. At kapag siya'y nagsara, walang sino mang makakapagbukas. Nang binuksan niya ang kaligtasan, ang pintuan para sa bayan ni Israel, walang makakapigil kahit man si Pero. Kahit ang kanyang mga ngabayo, wala nang pwedeng pumigil sapagkat tuloy-tuloy ang paglabas na ito, ang Exodus na ito, hanggang sa kanyang dalhin ang bayan. At kahit man ang ilang mga bagay ay walang nakapigil, dahilan dinala ng Diyos ang kanyang bayan sa lupain ng pangako. At nang isara niya ang dagat na pula, ang kaaway ay hindi na nakasunod. Mga kapatid, ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ang siyang pintuan. At ang pintuan na pinasok ng mga mananampalataya ay isang pintuan na lagusan papunta sa ibang dako. Ngayon, maring narito pa rin tayo sa ating lugar. Nasa Pilipinas ka pa rin. Nasa bahay ka pa rin kung saan ka tinubos ng Panginoon. Ngunit ang kalalagayan ng mga anak ng Diyos ay nasa mas mataas na dako. Nasa spiritual na dako. Nasa merong authority, merong kataasan kaysa sa lahat ng mga bagay. Ano pa? Alam niyo ba, bakit sinabi ng ating Panginoon na pinakita niya sa isang talata sa book of Mark chapter 16. Sabi ng ating Panginoon, sa verse 17, these signs will accompany those who believe. In my name, they will cast out demons.
Alam niyo ba yung salitang cast out ay magpapaalis, magpapalayas. Well, pinapakita rito yung salitang cast out. Ang pinaka-idea nito ay hindi mo pwedeng i-cast out yung kapantay mo. Kapag, o kaya, ang sino mang mas nakakataas sa'yo, ang gagawin mo, makikiusap ka. Pero kapag ang isa ay mas mababa sa'yo, pwede mong itaboy at i-command ang ganitong bagay. Do you get my point, mga kapatid? Ang mga mananampalataya ay nilagay ng Diyos na mas mataas kaysa mga demons sa huling araw nito sa pamamagitan ng katubusan, ng pagbabayad, ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Ang mga anak ng Diyos ay nasa mas mataas na kalalagayan. Purihin ang pangalan natin, Panginoon. Palapakan natin ating Panginoon sa oras ito. Tayo tumayo, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Wonderful name of Jesus. Habang ating dadalhin ang ating gawain sa pagtatapos, merong isang awit at ewan ko kung tanda pa natin ang awit na yun. Ang awit ng I will praise Him. I will praise Him. Praise the Lamb for sinners slain. Yan ay nasa Only Believe yan. So kung pwede nating awitin. Hallelujah. I will praise Him, I will praise Him. For His blood has washed away my sin. Last verse ay nagsasabing, Blessed be the name of Jesus. I'm so glad He took me in. Ako'y nagpapasalamat, ako ay pinapasok niya. Dahilan, siya'y nagbukas ng pintuan. Kung hindi nabuksan ng pintuan, mga kapatid, still, hanggang ngayon, nasa ilalim pa tayo ng oppression ng kaaway. Kung hindi nabuksan ng pintuan, hallelujah, tayo pa rin na nasa ating mga kasalanan pa. Sabi ni Apostol Pablo, kung siya ay hindi nabuhay na maguli, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. At tayo ay nasa ating mga kasalanan pa. Anong dahilan? Bakit nabuksan ang pintuan? Ito'y dahilan sa pagkabuhay ng ating Panginoon Jesus. His resurrection, ang kanyang pagkabuhay na maguli, ang nagbukas ng pintuang ito. Ang kanyang kamatayan ay naghapak ng tabing, pero ang kanyang pagkabuhay na maguli ang nagpalaya sa bawat isa sa atin. Ang pintuan ay nabuksan, and we are now delivered. We are now liberated. Tayo ay pinalaya dahilan sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Dakilang Diyos, sa gabing ito, nagpapasalamat kami dahilan binuksan mo ang pintuan, Panginoon. You showed us, Lord God, the exit. Pinakita mo sa amin ang exit, Lord. At hindi na kami mananatili pa sa pwersa ng kaaway, sa oppression ng kaaway. Hallelujah. Hindi na kami mananatili pa sa kapangyarihan ng kasalanan, sapagkat pinalaya mo kami, pinatawad mo kami, at binili mo kami ng iyong mahal na dugo, at kami ay malaya na. Ang tanikala na dating gumagapos sa amin, ay pinutol mo na, Panginoon. Hallelujah. Kagaya ng isang lalaking taga-Gadara, ang libo-libong mga demon spirit na maalipin sa kanya, that's once and for all, Lord, siya yung pinalaya at siya'y binalik mo sa kanyang katinuan, Panginoon. O Lord God, purihin ka. Oh, blessed be the name of Jesus. I'm so glad you took us in, Lord. Kami nagagalak, Panginoon, sapagkat
pinapasok mo kami, pinalabas mo kami sa isang pintuan ng deliverance at pinapasok mo kami sa iyong kaharian, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat sa biyayang ito. At Lord God, hallelujah, let this revelation, Lord, ay patuloy na ipahayag sa amin ng iyong banal na Espiritu. Patuloy na ipakilala sa amin, Panginoon, ang blessing, hallelujah, ng pintuan na iyong binuksan sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat sa gabing ito. Maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita. At maraming salamat, Lord, sa maikling panahon na aming ginugol, Panginoon, ngunit ito, Diyos, ay nagatid ng biyaya, kalakasan, kagalakan sa aming mga puso, Panginoon, at pagbubukas ng aming mga mata, Panginoon, hallelujah, na meron kang pintuan na inihanda na bukas, na nanatiling bukas. Ito'y way of escape, Lord. Naalala namin ang isang pangusap ni Apostol Pablo, hindi ka magbibigay sa amin ng pagsubok na hindi namin kakayanin. At kung kami man, hallelujah, ay nasa ganung kalalagayan, ikaw ay magbibigay sa amin ng kalakasan. At kung hindi namin totoong kakayanin, ikaw ay gagawa ng daan ng pagtakas sa amin, Panginoon Diyos. As a way of escape, Lord God, you will open the door at kami ay makatakas, Panginoon. Salamat, Lord God. Hallelujah, dahilan ikaw ang nagbabantay sa buhay ng bawat isa amin. Tunay na ikaw ang aming tagapagligtas. At kami ay nasa iyong kamay, Panginoon, at walang sino man na makakaagaw sa bawat isa. Amang banal, maraming salamat, Lord, sa gabing ito. Maraming salamat din at dalangin namin ang pagwawakas ng aming gawain at ang aming pag-iwaiwalay, Panginoon. Pag-uwi namin sa aming mga tahanan, ang biyaya, kapayapaan at pag-iingat mo, Panginoon, ay patuloy mo ay gawin sa iyong mga anak. At Lord, ang patuloy mong pagbibigay sa amin at pagbubukas ng iyong kagandahang loob at ang iyong mga salita ay patuloy mong dalhin sa amin sa lima araw nito. Mauwi sa iyong kapurihan, mauwi sa iyong karuwalhatian. Ang pasalamat at dalangin namin ay para lamang sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen and amen. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God, purihin ang pangalan natin. Habang inaawit natin muli ang awit na yan, I will praise Him, I will praise Him.